Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, bilyong pisong halaga ng vape products na nasabat ng Bureau of Customs winasak. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ng oath-taking ng nasa 39 na bagong promote na opisyal ng Philippine National Police. Economic team ng Marcos Administration nakatakdang pag-usapan ang magiging aksyon ng gobyerno sa gitna ng mas mataas na taripang ipatutupad ng Amerika. Finance Secretary Ralph Recto may nakikitang oportunidad para sa bansa sa gitna ng 17% taripa ng Amerika sa Pilipinas. Presidential Anti-Organized Crime Commission tiniyak na hindi bumabagal ang proseso ng pagpapadeport sa mga banyagang sangkot sa iligal na pogo sa bansa. At paano nga ba malalaman kung safe ang pagbiyahe pauwi ng probinsya gamit ang mga pampublikong sasakyan? Sa detalye ng mga balita, pinayuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga general ng Philippine National Police na palaging pumanig sa tama at legal sa kanilang mga aksyon. Sa oath-taking ceremony sa Malacanang ng 39 na star-ranked PNP officers, hinikayat silang manindigan sa malalaking hamon ng kasalukuyang panahon. Ipinatitiyak din ng Pangulo sa Police Generals na ang lahat ng tauhan ng PNP ay ginagampanan ang kanilang tungkulin ng may integridad, kahusayan at katapatan tungo sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga komunidad. Kaakibat na rin ng pagresponde sa mga kalamidad. Pinasisiguro din sa kanila ang balanseng pagpapatupad ng batas habang nasusunod ang institutional integrity at human rights. Kabilang sa mga nanumpa sa harap ng Pangulo ay sina Police Lieutenant General Bernard Banac, Police Lieutenant General Jose Nartates Jr., Police Brigadier General Jean Fajardo at Police Major General Nicolas Torre III. Let your actions always be rooted to what is right, what must be done, and what is legally ordered. Balance the demands of law enforcement while preserving institutional integrity. Adhere to human rights. Have effective leadership to address multifaceted issues that surround our country today. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsira sa higit 3 bilyong pisong halaga ng mga nasabat na smuggled electronic vape. Ikinababahala naman ng Pangulo ang paggamit ng mga pakete ng vape na nakakaakit at nag-eengganyo sa kabataan. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Of 3.26 billion pesos. Pinagulungan ng pison at pinagdudurog ng Bureau of Customs ang halos 3 milyong pirasong illegal na vape at mga accessory na ito. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nanguna sa pagwasak ng mga smuggled electronic cigarette. Hindi lisensyado ang mga produkto, wala ring health warning at ginawang kaakit-akit sa mga bata ang pakete. Lalong-lalo na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata. Gusto nilang turuan ma-addict ang mga bata sa vape. Tapos delikado pa yung vape dahil may lason ngang nakikita na isinasama. Kasi hindi natin naman malaman, hindi natin na-inspection, smuggled nga. Hindi natin ma-inspection, hindi natin alam kung saan galing. We do not know about the manufacturing process that they go through before they come here. So hindi natin malaman kung ito ba'y safe o hindi. Alinsunod sa Vaporized Nicotine and Non-Nicotine Products Regulation Law, ang mga ibinibentang vape sa merkado dapat may sertifikasyon, tax stamp o pruwebang nagbayad ng buwis. Warning na mapanganib. Higit sa lahat, walang flavor descriptor na naghihikayat sa mga kabataan at tangkilikin. Nagkakahalaga ng higit 3 bilyong piso ang mga sinirang vape mula sa 10 magkakahiwalay.
Samantala, magpupulong ang economic team ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw April 8 para talakayin ang aksyon ng gobyerno sa harap ng ipatutupad na pandaigdigang pagtaas ng taripa ng Estados Unidos. Ayon kay Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, isasagawa ang pulong kasunod ng panawagan ng Malaysia na magkakaroon ng pinag-isang tugon ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa ipatutupad na taripa ni US President Donald Trump. Dito lang inanunsyo ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim na tinawagan nila sa telepono ang mga ASEAN leaders kasama si Pangulong Marcos Jr. para mapag-usapan ng mabuti ang malawakang pagtugon ng ASEAN sa taripa ng US. Kaugnay niya, nanawagan naman ang Vietnam sa US na i-delay muna ang ipatutupad na taripa. Ang mga bansa kasi sa ASEAN ang pinaka maaapektuhan ng bagong utos na ito ni Trump. Kumilos na ang Pilipinas para tulungan ang 3 Pilipinong inaresto sa China dahil sa umunoy pang-espiya. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro na ipinagutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang 3 Pilipino na may kinakaharap na kaso sa ibang bansa. Lumabas sa report ng local media na inaresto ang 3 Pilipino at inakusahang nagtatrabaho sa isang Philippine Intelligence Agency para mangalap ng military information. Inamin umano ng 3 ang nagawa nilang krimen. Ipinaliwanag naman ng National Security Council na ang 3 ay mga dating scholar ng gobyerno sa ilalim ng kasunduan ng Chinese province ng Hainan at ng Palawan. Mas naging positibo pa si Finance Department sa malawak na oportunidad ng Pilipinas sa gitna ng 17% pataw na taripa ng US. Binigyan din ng pamahalaan kung gaano ka-dependent ang ekonomiya sa sariling mamamayan o domestic consumption. Ang detalye sa balitang pambansa ni Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas. Bagamat hindi may tuturing na advantageous ang 17% pataw na tarif ng Amerika, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na may ilang oportunidad pa ding maaaring pumasok sa aspeto ng pamumuhon sa bansa. Ayon sa kalihim, hindi may tatangging may epekto ang 17% tariff, subalit sa kabilang banda ay may kabutihan din ito, lalo't pangalawa ang Pilipinas sa may pinaka mababang pinatawan ng taripa. Isaan niya kasi ito sa mga titingnan ng mga mamumuhunan, kaya't malaki ang pagkakataong ang Pilipinas ang hanapin para ang kata nila ng produkto. Mas mura kasi ang tarif, sabi ni Recto, bagamat nagkaroon ng pagtaas kaya't bentahe pa din itong may tuturing sa hanay ng mga investors. Ang Vietnam ay 40% ang tarif. Papuntang Amerika, sa Pilipinas naman 17%. It will make sense for them to come to the Philippines at mas mura ang tarifa kung dito gagawin yung mga produkto nila at kung yan ay ibebenta sa Amerika. Idinagdag ng Finance Chief na hindi rin gayong kaapekto ng dagdag na pagpapataw ng tarif ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Hindi kasi anya tayo export-led growth katulad ng maraming bansa na kasama natin. Ang dahilan, 2/3 kasi ng ekonomiya ng Pilipinas ay domestic consumption. Pagpapakita ito kung gaano kadependent ang ekonomiya sa sariling mamamayan kaysa sa export o foreign trade. Ang domestic consumption ay tumutukoy sa konsumo o paggamit ng mga produkto at serbisyo sa loob ng isang bansa ng mga mamamayan nito. Ang maganda lang, ang Pilipinas ay 2/3 ng ating ekonomiya ay domestic consumption, hindi tayo export-led growth katulad ng maraming bansa within our region. Halimbawa, kung kaya we will be affected less than other countries in the region, so to speak. Ipiniliwanag din ng kalihim ang maliit na tarif sa Pilipinas kung ikukumpara sa iba nating kalapit na bansa gaya ng Vietnam na nasa 46% ang taripa. Ang dahilan, hindi gayong kalaki ang trade surplus ng Pilipinas sa Amerika na sumusuporta sa pahayag ni Recto na mas malaki ang domestic consumption ng Pilipinas kaysa sa ginagawa nitong pag-export sa Amerika. Maliit lang naman yung trade surplus ng Pilipinas sa Amerika. Kaya hindi nakakapagtaka para sa akin kung bakit mas mababa yung tarifa. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. PITX mahigpit ang isinasagawang inspeksyon sa mga bus para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero sa nalalapit na Semana Santa. Bukod sa mga bus, nagsasagawa rin sila ng safety check sa kanilang mga driver at konduktor. May balitang pambansa si Isaiah Mirafuentes ng PTV.
Mahigit 2 dekada ng driver ng bus sa Salvador. Sa tinagal niya nagmamaneho, alam niya sa kanyang sarili ang mabigat na nakaatang na responsibilidad. 2 beses kada araw kung magmaneho siya ng bus patungong Lipa, Batangas. Kaya ang katawan niya ang unang kinokondisyon, lalo na ngayong paparating na Holy Week. Lagi yung kumbaga bukas ang isip pagka magmamaneho. Kasi sa pagdadrive po namin ng bus, sir, hindi lang yung sarili namin yung inaalaga namin, pati yung pasahero, buhay ng konduktor. Marami na naman sa ating mga kababayan ang uwi sa kani-kanilang mga probinsya. Kasama sa dinudumog ang PITX Terminal sa Parañaque. May biyahe rito panorte hanggang sa Mindanao. Pinakamalayo ay ang papuntang Davao na may 2 biyahe kada araw. Simula sa Miyerkules, inaasahang maghihigpit ang seguridad ng PITX para sa mga biyahero ngayong Semana Santa. Makikipagtulungan ang PITX sa DOTR, LTFRB, LTO, MMDA at PNP para sa mas maayos na operasyon ng terminal ngayong Kwaresma. Pero paano nga ba malalaman kung ligtas ang bus na iyong sasakyan? Una, ang mga driver ay dapat ay nasa maayos na kondisyon. Alinsunod dito, magsasagawa ng random drug testing ang PITX. Kailangan hindi rin lasing ang taong magmamaneho. Pangalawa, required na may fire extinguisher sa lahat ng bus. Pangatlo, hindi rin kalbo ang gulong at required ang bus company na palitan ang gulong ng bus kada taon. Pang-apat, walang basag ang windshield at gumagana ang wiper nito. Pang-lima, komportable dapat na makuupo sa mga upuan. Pang-anim, gumagana dapat ang mga busina. At panghuli, required ang driver at konduktor na i-check ang makina ng bus kada araw. Ayon sa PITX, palagyan silang magsasagawa ng safety check sa mga bus maging sa driver at konduktor nito. Maliban dyan, may K9 unit na nakabantay sa lugar. Inaasahan naman ang PITX na sa mga susunod na araw ay magkakaroon na ng mga fully booked na biyahe partikular na sa Bicol at Baguio. Kaugnay nito, nangako ang PITX na magdi-deploy sila ng mga karagdagang bus. Sa mga pasahero, beforehand, check nyo na sa mga bus companies. Pwede nyong i-message yung official Facebook page natin. Marami namang sumasagot dyan, yung CSR natin or yung customer service representatives. Sumasagot yan 24/7 para malaman nyo na kung ano yung number ng bus companies nyo. Check nyo na may available tickets pa ba para dun sa dates na gusto nyong magbiyahe. Isa yun. Tapos yung pagbagahe naman, wag na tayo masyadong magdala ng maraming gamit para hindi tayo ma-hassle. 2.5 milyong pasahero ang inaasahan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong panahon ng Kwaresma. Ipinagbabawal pa rin sa terminal ang pagdadala ng mga matulis na bagay, kagaya ng itak, gunting at kutsilyo, at maging mga flammable materials tulad ng lighter. Mula sa PTV, Isaiah Mirafuentes, Balitang Pambansa. Samantala po nagkaroon ng pagsabog ang Bulkang Kanlaon ngayong umaga. Kaugnay niya, nasa linya po ng ating telepono si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Good morning po, Director Bacolcol. Yes, sir. Yes, ma'am. Good morning din po sa inyo. Opo, Director, anong oras po to confirm pumutok ang bulkan kanina? Pumutok ang bulkan kanina at 5:51 a.m. and natapos ito at 6:47 a.m. So halos 1 hour po yung explosive eruption po natin. Maituturing po ba itong isang major eruption? Well, we consider it as an explosive eruption. Although malakas ito, umabot ng 4,000 meters yung plume height. Pero sa ngayon, sir, ay kalmado na yung bulkan. Yes, natapos na. It ended at 6:47 a.m. Ano po yung hinihintay natin after ng pag-aalboroto ng bulkan? Ano po yung mga precautions na dapat pong alalahanin ng mga nandiyan po sa Kanlaon? So paalala sa ating mga kababayan na posibleng itong masundan sa short term, kaya nakataas pa rin ng alert level 3 na nangangahulugan na posibilidad ng hazardous eruption sa mga susunod na linggo. So kung hanggang kailan, hindi natin ito matutukoy ang saktong tagal ng activity ng bulkan. So again, paalala sa ating mga kababayan na huwag po silang pumasok doon sa 6-kilometer danger zone. After po ng eruption na ito, Director, mananatili pa rin po ba yung alert level 3 or posibleng itaas pa po ito? Maintain pa rin po natin yung alert level 3. This is
yung magnitude ng eruption kanina is the same as what we have experienced last December 9 when we raised it to alert level 3. So right now, maintain pa rin po natin alert level 3. Paano naman po yung radius, yung danger radius zone na i-extend po ba ito after ng explosion? Hindi po natin i-extend yung danger zone. Maintain pa rin po natin yung 6-kilometer danger zone. Ano naman po yung ibig sabihin na to, Director, doon sa mga naka-evacuate sa ngayon? Ibig sabihin ba extended po yung kanilang kumbaga evacuation? Yes po, hanggang hindi po natin maibaba yung alert level from alert level 3 to alert level 2. Yung recommendation po ng opisina namin ay walang tao inside the 6-kilometer danger zone. Okay po, maraming salamat po sa inyong panahon, PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Good morning po. Samantala, walang biyahe ang LRT-1, LRT-2 at MRT-3 sa April 17 hanggang 20 bilang bahagi ng paggunita ng Semana Santa. Babalik ang normal na operasyon ng mga tren sa April 21. Dilinaw din ng Light Rail Manila Corporation President at CEO Enrico Benipayo na ito rin ang pagkakataon para isailalim nila sa maintenance ang mga tren. Lahat din ng tren ay isa sa ilalim muna sa testing at inspection bago bumiyahe sa April 21. May biyahe pa naman ang LRT-1 mula April 14 hanggang 16 o Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Nakaalerto na ang pamahalaan dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga turista sa Region 1 ngayong Semana Santa. Panawagan ng Office of Civil Defense, makipagtulungan sa mga otoridad ang publiko. Si Grace Acuar ng Radyo Pilipinas Tayog para sa Balitang Pambansa. Isang linggo bago ang Semana Santa, handang-handa na ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan para magbigay seguridad sa mga turista at bisita dito sa Region 1. Simula sa April 12 hanggang sa April 21, itataas na Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang Blue Alert status sa rehiyon. I-elevate po natin sa Blue Alert status. So 70% po or 80% po na ating personnel ay naka-ready po for deployment at yung natitira po ay naka-standby ready pa din in case na kailanganin pa. Or kung maaari man, depende po sa need kung kailangan mag-raise pa ng red alert status. At dahil ma-activate sa Holy Week ang Emergency Operations Center, magdi-deploy ang mga lokal na pamahalaan ng rescue assets gaya ng mga ambulansya para agad na makatugon sa pangailangan ng publiko. Bukod dito, naka-full force na rin ang mga law enforcement agency para bantayan ang mga terminal at tourist areas. Maglalagay na rin po sila ng mga police personnel natin, dadagdagan po nila yung ating mga police visibility sa mga terminal, sa mga tourist area, sa mga matataong lugar. Tuloy-tuloy po yung kanilang gagawing checkpoint. Gayun din po yung ating Coast Guard, naka-ready na rin po sila for deployment ng ating mga kasamahan sa Coast Guard dito sa ating mga coastal areas. Payo naman ng Office of Civil Defense Region 1 sa mga turista, makipagtulungan sa mga otoridad at mag-ingat sa pagpunta sa mga tourist destination, lalo na sa pagligo sa dagat. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, Grace Acuar para sa Balitang Pambansa. Isang pulong ang nakatakdang isagawa sa pagitan ng NFA at mga lokal na magsasaka mula Nueva Ecija para bigyang pansin ang interes ng kanilang sektor at tiyakin ang food security. Kabilang sa inaasahang mapag-uusapan ay tungkol sa rice tarification law at iba pa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV. Vel? Naomi, magsasagawa ng dialogo ang National Food Authority sa mga magsasaka dito sa NFA Cabanatuan, Nueva Ecija. Ilan sa mga maaaring pag-usapan ay ang hiling ng mga magsasaka na pagbabago o pag-amyenda sa rice tarification law. Maaari rin talakay na pagpapatibay sa suporta para sa mga magsasaka sa pamamagitan ng mababang amilyar o buwis sa lupa, pagpapalawig ng crop insurance at pagbibigay ng mababang interes sa pautang para sa magsasaka. Kasama rin dito ang pagsisiguro na iprioridad ang edukasyon ng ang mga anak sa mga magsasaka sa mga state universities and colleges, kalakip ang pagbibigay ng allowance. Layunin din ang pagpupulong ng palakas ng selling power ng NFA rice. Kasunod ang panawagan ng Department of Agriculture na ibalik sa NFA ang full authority sa pagbebenta ng NFA rice. Ito ay upang makapagbenta ang NFA ng bigas sa merkado mula sa biniling palay sa mga magsasaka sa tamang presyo kahit walang deklarasyon ng food security emergency.
Pangungunahan ni NSA Administrator Larry Lacson at Undersecretary ng Department of Agriculture na si Asis Perez ang pagpupulong sa mga magsasaka. Dadalo rin mamaya si former DILG Secretary at Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidate Benhur Abalos. Layunin na pagpupulong ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mga lokal na magsasaka ang patuloy na pagpapaunlad sa sektor ng agrikultura para sa food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Maraming salamat, Vel Custodio ng PTV. Samantala sa pagdiriwang ng Filipino Food Month ngayong buwan, ilang mga kabataan ang naghayag ng kanilang pagtangkilik at pagpapahalaga sa pagkaing Pilipino. Si Minodong ng PIA Calabarzon para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisimula ng selebrasyon ng Filipino Food Month sa Lucena City na may layong bigyang kahalagahan ang pagpapanatiling buhay ng mga lutuing Pinoy. Ating ipagdiwang ang pagkain Pilipino. Ipamana natin ito sa susunod na henerasyon. Panatilihin natin ang ating mga tradisyon habang tayo ay naglalakbay patungo sa isang bukas na may mas masaganang bagong Pilipinas. Tumugon sa tawag na ito ng Pangulo ang ilang kabataan. Ayon sa kanila, magandang karanasan ang magpakita ng pagmamahal sa sariling kultura at tradisyon ng bansa. Napaka-importante po talaga na malaman ng mga kabataan itong Filipino Food Month upang sila ay magka-knowledge tungkol dito. At nagustuhan ko din tong event na to dahil nakatikim ako ng iba't ibang uring pagkain. I think it's very important for us children to know the importance of local products, not just here in Quezon Province, but the entire region and the whole nation, because it promotes us to be proud of what we have here in the Philippines. Isa sa mga adhikain ng pamahalaan na mapanatiling buhay ang ating pagtangkilik sa pagkain Pinoy na sumasalamin sa ating kultura at kasaysayan bilang isang bansa. Mula sa PIA Calabarzon, Main Odo, Balitang Pambansa. Idineklarang undesirable alien ng DILG ang Russian-American vlogger na ginamit na content ang pangharas ng ilang mga Pilipino. Ayon sa DILG, hindi muna ipadedeport ang vlogger at sa halip ay pananagutin muna siya sa batas ng Pilipinas. Si Quenzel Bocobo ng IBC sa Balitang Pambansa. Pag-angkas ng walang pahintulot sa isang motor, pambabastos sa isang tour guide, reckless driving sa tricycle, at pagsampa sa bubong ng pampasaherong jeep. Ilan lamang yan sa kalokohang pinaggagawa ng isang Russian-American vlogger para pagkakitaan ng kanyang content. Pero di gaya ng asta niya sa kanyang vlog, nakaposas na ngayong iniharap sa media ang foreign national. Kasunod na rin ng pag-aresto sa kanya ng mga otoridad kamakailan. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, maituturing na undesirable alien ang vlogger na ito dahil na rin sa sunod-sunod niyang pambabastos sa ating mga kababayan. Giit pa ni Remulla, hindi ipadedeport ang hinuling vlogger. Pakita naman natin na mananaig ang batas laban sa mga dayuhan dito. Napakita natin na mga katulad na tao na katulad na Vitali ay kailangan pagbayaran ng ginagawa nila dito. Pero ang tawag dyan, content. Pinapakita niya para pagkakitaan. Nahaharap ngayon siya sa patong-patong na reklamo. Bukod pa ang natanggap ding report ng DILG na napatawan pala ng persona non grata ang vlogger sa iba pang mga bansa. Isa sa ilalim sa isang tactical interrogation si Vitali para matukoy kung sino pa ang mga kasamahan nito sa kanyang vlogs. Dahil sa insidente, nais ng kalihim na magkaroon ng mas maigpit na batas patungkol sa cyber libel. Ayun ang pinakamasakit yan. Niloloko tayo para pagkakitaan gamit ang social media. Ngayon, babalato sa lahat ng mga gustong ganito pang gawin, huhulihin namin kayo. Hindi kami papayag na basusin nyo ang mga Pilipino at lalong-lalo na walang exempted sa batas. Sa kustodiya muna ng Bureau of Immigration mananatili si Vitali habang wala pang hatol sa kanya. Maaari namang makapag-bail ang vlogger sa kanyang kaso, ngunit may kapangyarihan pa rin ng immigration na i-hold si Vitali upang panagutin sa kaso nito. Mula sa IBC 13, Quenzel Bocobo para sa Balitang Pambansa.
Karagdagang mga kaso at mga paglabag yan ang mga maaring maisama sa kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay ICC accredited lawyer Joel Butuyan, hindi pa raw umano kasama sa kinakaharap na kaso ni Duterte ang mga iligal na pagpapakulong, pang-aabuso at mga hindi makataong pagmamaltrato. Umaasa umano sila na maisasama ito bago ang September 23 na pagharap ni Duterte sa ICC para sa confirmation of charges. Samantala, nahaharap si Duterte sa kaso nitong mga krimen sa pagpatay sa sangkatauhan dahil sa drug war. Lumagda sa kasunduan ng Trade and Industry Department at Department of Tourism na magpapalakas pa sa kanilang programa para tulungan ang mga maliliit na negosyo sa bansa. Si Rod Lagusad ng PTV sa Balitang Pambansa. Nakipag-ugnayan ng Department of Tourism sa mga regional office nito para siguruhin na magiging maayos ang pagbiyahe ng mga turista ngayong darating na Holy Week, habang nakipag-ugnayan na rin ng DOT sa Department of Transportation para sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. To ensure that their experiences in our airports, seaports, and terminals and land travel is one that is positive overall. So we're excited to welcome our domestic and international tourists, even as we invite our fellow Filipinos to spend this time to revisit our faith. Pero bago ang Holy Week, lumagda ang DOT at DTI sa isang Memorandum of Agreement para magkaroon ng convergence o magsama ang kanilang mga programa para tulungan ng micro, small and medium enterprises o MSMEs. Kasama rito ang pagkakaroon ng access ng MSME sa tourism industry sa loan sa Small Business Corporation o SB Corp. Ayon kay Trade and Industry Secretary Cristina Aldaquer Roque, malaking bilang ng MSME sa bansa ay nasa sektor ng turismo. We really need to level up the businesses so that they can really cater to and they can really make sure that maalagaan din nila yung mga tourists na dumadating. So we're really here to really drive the businesses that are tourism related. Nasa 500 million pesos ang nakalaan para sa turismo. Mula 10,000 pesos hanggang sa milyon na maaring malon depende sa pangangailangan at laki ng isang negosyo, kung saan sa loob ng unang taon ay walang bayad sa principal o interes. Ayon kay Prasco, binigyan din ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang naging performance ng sektor ng turismo sa nakaraang 15 taon ay maituturing na milestone. Ito ay matapos magkapagtala ng net trade surplus kasunod ng mataas na international tourism spending sa bansa. Kasabay pa nito ang inaasahang implementasyon ng VAT refund para sa mga foreign tourists. When the tourists come in and the businesses are really thriving, it will also give a good image to the Philippines. They can showcase now more products kasi meron na silang puhunan. And they can also have better service kasi pwede na sila mag-employ ng mas maraming tao. So napaka-importante ang financing talaga. Samantala, naibigay na sa kababayan natin mula sa China ang premyo nitong kondo matapos manalo sa Bisita Be My Guest program, kung saan katuwang ng DOT sa tourism program ang mga Pilipino sa bansa, OFW at overseas Filipinos na hikayatin ang kanilang mga kakilala na bisitahin ng Pilipinas. Bahagi ito ng programa ng kagwaran na palakasin pa ang turismo ng bansa. Mula sa PTV Manila, Rod Lagusad, Balitang Pambansa. Para makatulong sa mga magsasaka, gumamit ng iba't ibang teknolohiya ang isang research center sa Benguet. Bagay na malaking tulong sa produksyon ng dekalidad na planting materials ng root crops. May Balitang Pambansa si Debbie Gasinga ng PIA Cordillera. Ang Northern Philippine Root Crops Research and Training Center o NPR-CRTC sa Benguet State University ay isa sa mga dalawang organisasyon na nagsasagawa ng National Root Crop Research, Development at Extension Activities. Ayon kay Director Teresita Masangkay, ginagamit nila ang conventional way, aeroponic system at ang drip irrigation system. We felt that the need for seed, quality seed is really needed in the Cordillera. So our mission now is to be a quality seed producer of root crop. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya ay nakakaproduce sila ng mas maraming tuberlets. Ginagamit din nila ang tissue culture, ang proseso ng pagpapanatili at pagpapalaki ng cells, tissues o organs sa artificial environment. Ang mga tissue-cultured plantlets ay ginagamit bilang planting materials sa seed production greenhouses na siya namang ipinapamahagi sa mga magsasaka. Akali magkaroon kami ng problema, sila ang kinukontak ko para
kung paano, at saka sila mismo ang pinanggagalingan ng mga in vitro. Katuwang ng NPR-CRTC ang iba pang ahensya ng pamahalaan para sa pagpapaunlad pa sa mga nasabing teknolohiya na tiyak na makatutulong sa mga magsasaka. Mula sa PIA Cordillera, Debbie Gasingan, Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa. The countdown is on. Players, stakes, and the path to victory revealed at the Sharks Billiards Association's Philippine Open 2025 press conference on April 11th, 2 p.m., live on PTV and SBA's official social media pages. Mabuhay! Uy, malapit na eleksyon. Nakapili ka na ba ng kandidato? Kung hindi pa, tara, kilatisin natin ang mga